Anong balita mga pare ko Si Luka Doncic at the age of 25 years old ay nasa usapan na ng best player in the world. MVP candidate na nga siya in the last 5 years. Bukod pa nga dyan sa kanyang rookie season ay palagi na siyang parte ng NBA All-First Team. Ibig sabihin kasama na siya sa top 5 best performing ng NBA players tuwing regular season. Sadyang hindi lang siya makasingit dito ng MVP dahil yan sa mga katulad nila Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic at Joel Embiid. Samantala ang coach niya sa Dallas Mavericks na si Jason Kidd ay meron ngang napapansin dito kay Luka Doncic. At hindi lang naman dito si coach na si Jason Kidd ang nakapansin, pati na rin ang mga media. Naging usap-usapan nga ang pag-post dito ng isang sikat na basketball page, ang Basketball Forever, patungkol sa pagpatuloy na pagbagsak ng kanyang dunks per season na si Luka Doncic. Nung rookie season niya na nga ay meron na siya dito na 25 dunks. Subalit nung nakarang season nga ay 2 dunks lamang ang kanyang ginawa. Sinasabi nga ng madami ay bumabagsak ang dunk ni Luka sa kanyang per season, subalit umaangat ang kanyang timbang sa bawat taon. Well, yung mga dunks nga mga pare ko ay wala naman talaga tayong masasabi dito. With or without dunks ay kaya nga niyang bigyan ang Dallas Mavericks ng 32 points per game. Posibility naman na nag-iingat lang siya or umiiwas sa mga iba-ibang klase ng mga injury. Ganun pa man mga pare ko we cannot deny na patuloy umangat ang kanyang timbang. Napaparami na siya siguro ng mga kain mga pare ko lalo na ngayon off-season, kung saan tila ba na mas malaki na siya kay Nikola Jokic. Sa farewell game yan ni Goran Dragic, si Luka ay pumasok sa liga na meron siyang ditong timbang na 230 pounds. Lighter lang yan sa pounds ni LeBron James. Last season ay umakyat na siya dito ng 260 pounds. At ngayon ay most likely ay umakyat na siya dito ng punching 275 pounds. Walang duda na mas effective ito sa kanya kapag malaki siya dahil sa kanyang slow pace. Para na rin yan sa pagkikipagbanggaan at contact. Subalit nagkaroon nga siya ng problema sa kanyang mga stamina. Hindi nga siya dito katulad ni Nikola Jokic. At kahit malapad at mataba ay kahit kalabaw pa rin. At hindi siya mabilis dito na mapagod. Kapag nanood ka ng mga highlights ni Luka mga pare ko nung siya ay rookie pa lamang or unang taon pa lamang dito sa NBA na mas kapansin-pansin ang bilis niya noon. Pero hindi na natin na mamalayan na unti-unti na nga siya bumabagal at hindi na nga rin siya nagkakaroon ng sapat na gasolina upang makabalik sa kanyang depensa kung saan expose ito sa laban nila sa Boston Celtics noong finals. Dako naman tayo sa susunod na usapin. Noong 2018 pa lang, ito na yung pinakamalapit na pagkakataon na namakuha ng Golden State itong si Dwight Howard. Oo na lang at kamayan na lang ang mangyayari. Pero ang kaso, iba ang nangyari. Dahil nag-message sa kanya si John Wall. Nasa Washington Wizards na lang siya pumunta. At ganun na lang ang ginawa ni Dwight Howard. Pero ang naging problema niya ay na-injured siya at 9 games lamang na ilaro niya. At yung time na yun ay na-injured din si John Wall. Ang Golden State naman ay nakuha naman dito si DeMarcus Cousins noong 2019 by a free agency. Ang kaso, meron ding injury. Noong papasok ang 2020 ay nadikit na naman ang pangalan ni Dwight Howard sa Warriors. Dahil nga noon ay nawala na mga key players ng Warriors at isa doon si Iguodala. Pero ang ginawa ni Howard, lumipat ng Lakers. At ayun na nga, nag-champion sila ng 2020. Noong off-season 9, ito yung time na nalipat na si Dwight Howard sa Sixers. Meron ding rumors doon na kukunin siya ng Golden State. Kaso nga lang, hindi yun natuloy. At ngayon naman taong 2024 na napapabalita na kinukuha siya ng Warriors ulit. Sinabi niya rin dito na gusto niya maglaro sa Golden State. Kapag ito ay natuloy, ay magkakaroon ng tsansa ang Warriors para maibalik ang kanilang rhythm. Dahil na rin sa nabigo silang kunin si Markkanen. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko? Pati na rin pagbigat ni Luka Doncic. Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.